Paano kung ang babaeng inaakala mong ordinaryong guro ay siya palang susi sa pagbagsak ng isang mafia empire? At paano kung ang walong batang inaalagaan niya ay hindi lang basta henyo, kundi ang pinakamatalinong sandata sa mundo? Guys, have you heard of a story where the heartless villain meets his match, not in a fight but in his own children? I'm talking about Wife of the Heartless Mafia Boss and the Genius Octuplets. Akala natin typical mafia romance lang to pero mali tayo. Dahil sa kwentong ito, hindi lang basta pag-ibig ang nakataya. We're talking about high-level hacking, massive betrayals at isang plot twist na magpapa-mind blown sa inyo. Imagine, si Daniel Villacorta ang kinatatakutang mafia boss. Biglang magugulat na may 8 henyong bata pala siyang hindi alam na nag exist. And these kids, they don't just solve math problems, they solve wars. Ang tanong, kaya bang paamuhin ng 8 little geniuses ang pusong bato ng ama nila? At ano ang gagawin nila kapag nalaman nilang ang lolo pala nila ang tunay na traidor ng kanilang pamilya? Wife of the Heartless Mafia Boss and the Genius Octuplets. Isang kwento ng pag-ibig, paghihiganti at ang pamilyang hindi dapat kinalaban. Are you ready to enter their world? Tara, simulan na natin. 6 na taon na ang nakalilipas nang tumakas si Athena Montenegro mula sa impyernong binuo ng lalaking kanyang minahal, si Daniel Villacorta, ang kinatatakutang don ng underworld, ang hari ng ilegal na kalakalan at ang lalaking walang pusong pumatay sa sarili niyang pamilya para sa kapangyarihan. Bitbit ang isang madilim na rihim at ang mabigat na responsibilidad, tinago ni Athena ang kanyang pagbubuntis. Ngunit hindi lang basta mga sanggol ang isinilang niya. Pinanganak niya ang 8 henyong bata, sina Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, and Theta na may IQ na pang supercomputer, kakayahang mag-hack ng anong firewall sa mundo at ang talino na kayang magpabagsak na isang imperyo. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, muling nagtagpo ang landas nila sa gitna ng isang brutal na engkwentro. Nang makita ni Daniel ang 8 batang may parehong malamig na tingin at matatarinong mata gaya niya, ang kanyang mundo ay gumuho. You stole 8 lives from me, Athena. Now you will pay for it by being mine forever. Ngunit ang muling pagbabalik hindi lang tungkol sa pagmamay-ari. Habang sinusubukan ni Daniel na bawiin ang kanyang mga anak unti-unti, nabubunyag ang isang nakapanlulumong katotohanan. Ang krimen na sumira sa buhay ni Athena, 6 na taon nang nakakalipas. Hindi si Daniel ang may gawa noon. May isang mas malalim na traidor na nagmanipula sa kanilang dalawa. Isang kaaway na nakatago sa anino, naghihintay ubusin ang dugo ng mga Villacorta. Sa gitna ng mga bala, pananakot at mga lihim na pilit ibinabaon, kailangan magtulungan ang The Heartless Boss at ang Protective Mother. Pero magagawa ba nilang pag-isahin ang kanilang mga puso kung ang bawat isa sa kanila ay may dalang armas na nakatutok sa dibdib ng isa't isa? Ang kanilang pag-ibig ay isang digmaan. Ang kanilang mga anak ang susi sa kanilang kaligtasan o ang huling kuko sa kanilang kabaong. Handa ka na bang pumasok sa mundo kung saan ang pag-ibig ay mas nakamamatay kaysa sa bala? Ang hangin sa labas ng St. Jude International Academy ay mabigat, tila may paparating na bagyo. Si Athena Montenegro nakatayo sa tapat ng gate. Ang kanyang mga kamay mahigpit na nakahawak sa mga straps ng bag ng kanyang 8 anak. Sa loob ng 6 na taon, ito ang naging routine niya. Ihatid, protektahan at itago ang kanyang mga anghel mula sa mundo na ayaw niyang makialam sa kanila. Mommy, bakit mabilis ang tibok ng puso mo? Tanong ni Alpha, ang panganay na may hawak na tablet na kasalukuyang nag-a-access sa satellite imagery ng buong syudad. Di siya nakatingin sa ina, ngunit ramdam niya ang pagbabago sa respiratory rate nito. Napalunok si Athena. Wala ito, Alpha. Excited lang siguro ko sa performance ninyo mamaya sa Math Olympiad. Isang kasinungalingan. Sa kabilang bahagi ng kalsada nakaparada ang 6 na itim na SUV na may tint na madilim pa sa gabi. Walang sino mang naglalakas loob na dumaan sa harap ng mga yon. Sa loob ng gitnang sasakyan nakaupo ang isang lalaking tila inukit mula sa granite, si Daniel Villacorta. Ang kanyang mga mata na kulay abo at walang buhay ay nakapako lamang sa isang direksyon. Sa babaeng pilit niyang binura sa kanyang isipan, ngunit hindi niya malilimutan. Boss, sigurado po kayo sila ang target? Tanong ni Martin ang kanyang kanang kamay. Hindi sumagot si Daniel. Ang kanyang mga kamao ay humigpit sa leather na upuan. 6 na taon.
6 na taon siyang naghanap sa bawat sulok ng mundo at ngayon, narito sila sa harap niya. Parang isang mirage na unti-unting nagiging totoo. Buksan ang pinto, utos si Daniel. Ang boses niya ay mababa. Rehistradong dumadagundong sa loob ng sasakyan. Pagbukas ng pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa bawat takbang ni Daniel palabas, ramdam ni Athena ang pagkapaso ng kanyang balat. Ang pamilyar na pabango ni Daniel, kahoy, tabako at dugo ay bumalot sa paligid. Athena? Ang boses na yon. Ang boses na nagbigay sa kanya ng langit at impyerno noon. Napapikit si Athena. Isang matalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang labi. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mukhang dati niyang sinasamba. Ngayon, puro ng pait at labis na pagtataka. Ang boses na iyon, ang boses na nagbigay sa kanya ng langit at impyerno noon. Napapikit si Athena. Isang matalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang labi. Nang imulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang mukhang dati niyang sinasamba. Ngayon ay puno ng pait at labis na pagtataka. Ang 8 bata sabay-sabay na humarap, walang takot, walang kaba. Ang kanilang mga mata ay parang mga scanner na sinusuri ang bawat galaw ni Daniel. "Mommy, who is this man? Should I neutralize him?" Tanong ni Beta habang ang kanyang maliit na kamay ay abala sa pagtap sa kanyang smartwatch na konektado sa security system ng buong school premises. Nanlaki ang mata ni Athena. "Beta, no, huwag kang gagawa ng kahit ano." Humakbang si Daniel palapit, hindi napapansin ang banta ng mga bata. Ang kanyang atensyon nasa 8 magkakamukhang bata na may matatalinong mata. Ang kanyang mga mata. "Neutralize me?" Mabait na tawa ang pinakawala ni Daniel. "You've taught them well, Athena, but they don't even know who they really are." Humarap si Teta, ang bunso sa kanyang mga kapatid. Facial recognition match, 99.9%. Genetic marker, 99.8%. DNA probability, father. Tila tinamaan ng kidlat ang paligid. Ang mga guro at magulang na nakapaligid ay napaatras. Ramdam ang delikadong aura ni Daniel. Si Athena nanginginig na ngunit tumayo siya ng tuwid. Hinarang kanyang katawan sa harap ng mga bata. "Wala kang karapatan, Daniel," madiing sabi ni Athena. 6 na taon nang nakakalipas, tinapos mong lahat. Hindi mo na sila pupwedeng kunin. Ngumisi si Daniel, isang ngising walang saya, puno ng panganib. Lumapit siya hanggang sa ilang pulgada na lamang ang pagitan nila ni Athena. Ramdam ni Athena ang init ng katawan nito. "Hindi ko sila kinukuha, Athena." Bulong ni Daniel sa kanyang tenga, sapat lang para marinig nilang dalawa. "Binabawi ko ng akin at ikaw, wala ka ng takas." Sa isang iglap, kinuha ni Daniel ang kamay ni Athena. Sa likod ng kanilang mga ina, ang walang henyo ay sabay-sabay nang umisi. Hindi takot ang nasa kanilang mga mukha, kundi isang kakaibang excitement. Alam nila na ang laro ay nagsimula na at sila na ang may hawak ng code. Ang paglalakbay patungo sa Villacorta Estate ay isang mahabang sandali ng katahimikan na tila kayang bumiyak sa pagitan ng langit at ng lupa. Sa loob ng malawak na loob ng bulletproof limousine, hindi nagsasalita ang 8 bata. Nagpapalitan lang sila ng mga makahulugang tingin habang kanilang mga daliri mabilis na nagtatype sa kanilang mga holographic interface na nakatago sa loob ng kanilang mga bag. Si Athena nakaupo sa gitna ng mga anak. Ang kanyang mga kamay nanginginig sa ilalim ng tela ng kanyang palda. Ramdam niya ang matatalim na tingin ni Daniel mula sa front seat na paminsan-minsan sumusulyap sa rearview mirror. "Welcome home," wika ni Daniel nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa bakal at itim na marmol. Pagpasok sa mansyon, bumungad ang isang estruktura na mas kahawig ng isang military fortress kaysa sa isang tirahan. Bawat sulok may CCTV, bawat pinto kailangan dumaan sa biometric scan. Ngunit para sa 8 bata, ang mansong ito ay hindi isang kulungan, ito ay isang playground. "Mommy, the ventilation system has a suboptimal air filtration pattern," komento ni Gamma habang naglalakad sila tungo sa main hall. "It's inefficient by 14%. Napailing na lamang si Daniel. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng katalinuhan. "Martin, ipaganda sila na makakain sa dining hall." Utos niya sa kanyang kanang kamay.
Nang mag-isa na lang sila sa malaking sala, agad na nagsagawa ng pagsusuri ang mga bata. Alpha, status? Tanong ni Athena. Pilit na pinapakalma ang sarili. I'm in, Mom, sagot ni Alpha, habang ang kanyang mga mata ay parang kumikislap sa screen ng kanyang device. The mansion's mainframe is outdated. I have bypassed the firewalls. I can shut down the power grid in 3 seconds if we need an escape route. Nanlaki ang mata ni Athena. Wag! Hindi tayo tatakas. Hindi pa ngayon. Sa kabilang banda, si Daniel ay nasa kanyang study room. Nakatingin sa monitor kung saan nakikita niyang bawat galaw ng mga bata. Nagulat siya nang biglang nag-glitch ang kanyang mga screen. Ang mga footage ng CCTV ay napalitan ng mga code na mabilis gumagalaw. Ano to? Pulong ni Daniel? Biglang bumukas ang pinto ng kanyang study room. Nakatayo ron si Delta, ang 3 anak na may hawak na maliit na tablet. Walang emosyon ang kanyang muka, ngunit may kakaibang talim ang kanyang mga mata. Mr. Villacorta, panimula ni Delta. Your security system is designed to keep enemies out, but it's very vulnerable to internal interference. You have 3 backdoors open. I've taken the liberty to patch them for you. You're welcome. Napahawak sa kanyang noo si Daniel. Ang bata hindi natatakot, sa halip binabalaan siya nito. Sino nagturo sa inyo nito? We are self-taught, malamig na sagot ni Delta. And Mommy told us to never trust a man who hides behind steel walls. But since we're here, we might as well make this place actually secure. Habang nag-uusap ang dalawa unti-unti, napagtanto ni Daniel ang laki ng pagkakamaling ginawa niya 6 na taon na ang nakalilipas. Ang mga batang to hindi lang mga anak, sila ay mga henyo na kayang kontrolin ng mundo kung gugustuhin nila. Sa dining hall nagtitipon ang lahat, ramdam ni Athena ang tensyon. Nang magsimulang kumain, biglang binitawan ni Teta ang kanyang kubyertos. Daddy, let's talk about the missing documents regarding the incident in 2020. Tumigil si Daniel sa pagsubo. Ang hangin sa loob ng silid tila naglaho. What did you say? Alam namin ang totoo, dagdag ni Alpha. Tumitingin ng diretso sa mga mata ni Daniel. You didn't kill my mother's family. You were being framed by the same person who is currently sitting on your board of directors. Naramdaman ni Daniel ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Paano nila nalaman na isang lihim na kahit ang kanyang pinagkakatiwala ang mga espiya ay hindi pa nadidiskubre? Isang malaking twist ang naghihintay. Ang tunay na kaaway ay hindi lang basta kalaban, siya ay may kaugnayan sa dugong Villacorta. You are playing a dangerous game, children. Wika ni Daniel, ngunit may halong paghanga sa kanyang boses. We aren't playing, Daddy, sagot ni Beta. We're winning. Ang tensyon sa pagkainan ay tila isang nakaladkad na alambre na handang humiwa sa sino mang gagalaw. Ang bawat pagtunog ng kubyertos laban sa mamahaling porselana ay parang tunog ng martilyo na tumatama sa isang kabaong. Si Daniel, ang lalaking kinatatakutan ng buong mundo, ay hindi makapagsalita. Nakapako ang kanyang paningin sa 8 bata na nakaupo sa harap niya. Mga batang hindi dapat alam ang mga impormasyong binanggit nila. Sinong nagbigay sa inyo ng access sa files na yon? Basag ni Daniel sa katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi nagalit. Ito ay puno na ng purong pagtataka at isang hibla ng takot. Tumitig si Alpha sa kanyang ama. Hindi namin kailangan ng access, Dad. We created our own algorithms. We've been monitoring the underworld's traffic since we were 4. Naramdaman ni Athena na parang hihimatayin siya. Inabot niya ang kamay ni Alpha sa ilalim ng mesa, piritong pinapatigil. Alpha, tama na, bulong niya. Ang kanyang boses nanginginig sa takot. Alam ni Athena ang panganib. Kapag pumasok sila sa mundo ni Daniel, hindi lang simpleng investigasyon ang kapalit nito, kundi buhay. Ngunit hindi tumigil si Beta. Nilapag nito ang isang maliit na device sa lamesa. Isang hologram ang lumitaw sa gitna ng silid, nagpapakita ng isang komplikadong network ng mga transaksyong pinansyal na nakakonekta sa isang account na nakapangalan sa V-Empire. Look at the destination, turo ni Beta. The money isn't just disappearing, it's being laundered to a private island in the Pacific, controlled by the person who ordered the hit on Mom's family. Tumingin si Daniel sa hologram at sa isang iglap, ang kanyang mukha ay namutla. Ang account na yon ay pagmamayari ng kanyang sariling ama. Ang dating Don, akala niya ay matagal nang pumanaw sa isang aksidente sa eroplano. Imposible, bulong ni Daniel. Patay na siya. Death is just a variable you can manipulate if you have enough resources. Malamig na sagot ni Epsilon, ang batang laging nakatingin sa labas ng bintana. He didn't die.
He just went into deep storage to watch you run the empire while he bled you dry from the shadows? Tumayo si Daniel ng mabilis, halos mabaligtad ang kanyang upuan. Martin! Sigaw niya. Boss? Mabilis pumasok ang kanyang kanang kamay. I-lockdown ang buong property. Walang makakalabas, walang makakapasok. I-trace lahat ng assets na papunta sa Pacific region ngayon din. Habang nagkakagulo ang mga tauhan sa labas, sumarap si Daniel kay Athena. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa pagkakataong ito, wala na ang puot na dati nilang nararamdaman para sa isa't isa. Ang naiwan na lang ay ang mabigat na realidad sa kanilang sitwasyon. Athena? Tawag ni Daniel. Bakit hindi mo sinabi? Alam mo bang buhay siya? Umiling si Athena. Ang mga luhay nagsimula ng dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko alam, Daniel. Akala ko ikaw ang pumatay sa kanila. Yon ang sinabi ng sulat na natanggap ko ng gabi ng engkwentro. Anong sulat? Tanong ni Daniel, lumalapit kay Athena. Kinuha ni Athena isang lumang sobre mula sa loob ng kanyang bag. Binigay niya ito kay Daniel. Binuksan to ng mafia boss at binasa. Ang sulat ay nakasulat sa isang pamilyar na font. Isang font na gawa ng isang lumang typewriter na pagmamayari lamang ng kanyang ama. Manipulasyon, bulong ni Daniel. Ang kanyang mga kamay nanginginig sa galit. Ginawa niya tayong parehong biktima para hindi tayo magsama. Alam niyang kung magsasama tayo, hinding-hindi niya makukuha ang trono. Sa sulok ng silid, ang 8 bata ay nagkatinginan. Sabay-sabay silang tumango. The plan is in motion, bulong ni Zeta. We are officially at war with our grandfather, dagdag ni Eta. Sa sandaling yon, naramdaman ni Daniel na hindi lamang siya basta ama. Siya ay naging bahagi ng isang hukbo ng mga henyo na nakahanda rin na pumatay para protektahan ang kanilang mga magulang. Handa na ba kayong harapin ang lolo ninyo? Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. We were born ready, Dad. Sagot ni Tata, ang bunso, habang nag-activate ng isang maliit na drone mula sa kanyang bulsa. And he has no idea that the 8 people he underestimated are the ones who are going to bring his entire world crashing down. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at sa loob ng mansong iyon, ang tunay na laro ng kapangyarihan ay nagbago na ng direksyon. Hindi na to laban ng mafia boss at ng kanyang pamilya. Ito ay laban ng mga bata, laban sa pinaka makapangyarihang anino sa underworld. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay biglang biniyak ng isang malakas sa tunog ng pagsabog mula sa perimeter gate. Kasunod nito ang sunod-sunod na putok ng baril, automatic gunfire na tumatama sa makakapal na pader ng Villacorta Estate. Ground attack! Sigaw ni Martin habang hinahatak ang kanyang mga armas. Boss, may mga nakapasok sa perimeter? Si Daniel ay hindi nagdalawang isip. Sa isang mabilis na kilos, binuhat niya si Athena at tinulak to patungo sa isang panic room na nakatago sa likod ng malaking bookshelf sa library. Dito kayo, huwag kayong lalabas anuman ang mangyari. Ngunit ang 8 bata ay hindi natinag. Sa halip na matakot ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng kakaibang konsentrasyon. Dad, stop, ani Alpha. The attackers are using mercenary-grade signal jammers. If you run out there blindly, you will walk into a kill zone. Alpha, sumunod kayo sa nanay ninyo, sigaw ni Daniel. Ngunit bago pa siya makalabas, nag-lock ang pinto ng library. Hindi to mechanical, ito ay digital lock na kontrolado ng mga bata. Delta, status, utos ni Alpha. I've accessed the security cameras outside. Sagot ni Delta. Ang kanyang mga daliri ay parang kidlat sa keyboard. 32 hostiles. Lahat sila naka-thermal vision. They are aiming for the main hall entrance. They know you are in here, Dad. How? Tanong ni Daniel habang pilit na binubuksan ang pinto. Because the house's internal sensor was triggered by a rogue pulse. Sagot ni Grandma. Someone inside his house gave them our coordinates. Natahimik si Daniel. Isang traidor sa loob ng bahay? Sa gitna ng kaguluhan, ang mga bata ay nagsimulang magbigay ng mga utos. Zeta, i-overload mo ang exterior lights. Eta, buksan ang automatic turret defenses sa garden. Teta, i-hack ang comms ng mga mercs at mag-inject ka ng white noise. Sa isang iglap, ang mansyon na akala ng mga attackers ay madilim at walang depensa ay nagliwanag ng nakakasilaw. Ang mga automatic turrets na nakatago sa ilalim ng mga halaman nagsimulang magpatok na may katumpakan. Ang mga bala tumama sa target nang hindi nag-aaksaya ng kahit isa. Si Daniel, na nakatingin sa monitor, hindi makapaniwala.
Ang mga bata hindi lang nagdedepensa, sila'y nag-orchestrate ng isang tactical symphony. "What are you doing?" tanong ni Athena, nayakap ang kanyang mga anak. "We are neutralizing the threat, Mommy." Kalmadong sagot ni Beta. "We cannot have them hurting Dad. He's the only one who can help us take down Grandpa." Sa labas, ang mga mercenaries ay nagkakagulo. Hindi nila inaasahan ang ganitong klaseng depensa. Ang bawat hakbang nila ay nababasa ng mga bata. Ang bawat komunikasyon nila ay napuputol. "Dad," wika ni Alpha habang nakatingin kay Daniel. "May isang grupo na papunta sa basement. They are after the server room. They want to erase the data we found." "I have to go?" Determinadong sabi ni Daniel. "No," pigil ni Alpha. "You cannot go there, but you can use this." Binigay ni Alpha ang isang remote control na may maliit na interface. "This controls the localized EMP blast in the basement. It will fry their electronics and weapons, but it will also fry our server." "But the data." "We already backed it up to the cloud, Dad." Ngisi ni Epsilon. "Destroy them." Daniel pressed the button. Isang malakas na boom ang yumanig sa buong mansyon. Ang mga ilaw ay kumislap at namatay at ang mga tunog ng putok ng baril sa labas biglang tumigil. Ang lahat bumagsak sa katahimikan. Maya-maya, pumasok si Martin sa loob ng silid, hingal na hingal. "Boss, tapos na. Naka-neutralize lahat. Pero hindi namin sila nahuli ng buhay. Nagpakamatay sila gamit ang cyanide capsules." Lumapit si Daniel sa mga bata. Ang kanyang tingin puno ng paghanga at pagkilala. Hindi niya na nakikita ang mga ito bilang mga bata lamang. Nakikita niya ang kanyang sariling dugo, ang kanyang mga tagapagmana. "Who are you guys?" Mahinang tanong ni Daniel. Hinahaplos ang buhok ni Alpha. "We are your legacy, Dad," sagot ng bata. "And we are just getting started." Sa likod ng mga anino, si Athena nakatingin sa kanila. Ang kanyang puso naghahalong takot at pagmamalaki. Alam niyang ang digmaan to magiging madugo at ang kanyang mga anak ay nasa gitna ng apoy. Ang amoy ng pulbura ay nananatili pa rin sa hangin, ngunit sa loob ng malawak na dining hall ng mansyon, ang kapaligiran kakaiba ang tensyon. Matapos sa madugong engkwentro, ang mga tauhan ni Daniel ay abala sa paglilinis ng bakuran, habang ang mga bata kampanteng nakaupo, kumakain ng hapunan na parang walang nangyaring patayan kanina lang. Si Daniel ay nakatayo sa dulo ng mahabang mesa, hawak ang isang baso ng whiskey. Hindi niya matanggal ang kanyang paningin. Si Daniel ay nakatayo sa dulong mahabang mesa, hawak ang isang baso ng whiskey. Di niya matanggal ang kanyang paningin sa 8 bata. Sila ay kumakain ng maayos, walang bahid ng takot o trauma sa kanilang mga mata. Sa kabilang banda si Athena nakatingin sa kanila, pilit pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso. "Kailangan natin mag-usap." Bumasag si Daniel sa katahimikan. Ang kanyang boses ay seryoso, walang halong biro. Tumigil ang mga bata sa pagsubo. Sabay-sabay silang tumingin sa kanilang ama. Si Alpha, ang panganay, ay nagpunas ng labi gamit ang tela. "We know what you're going to ask, Dad, about the training, about why we are like this." "Hindi lang yon," sagot ni Daniel habang lumalapit. Umupo siya sa tapat ni Athena. "Paano niyo natutunan ng mga bagay na hindi itinuturo sa paaralan? Sino nagturo sa inyong pumatay o mag-neutralize ng banta?" Nagkatinginan ang 8. Si Athena napayuko, hindi kayang harapin ang mga tanong ni Daniel. "Daniel, hindi ko sila tinuruan ng ganon," mahinang wika ni Athena. They learn by observing. Ang kanilang mga utak silang nag-a-adapt sa bawat panganib na nararamdaman nila mula nang isilang sila. Dahil alam nilang hinahanap sila ng mga tauhan ng lolo nila. Natahimik si Daniel. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi kaysa anumang sugat na nakuha niya sa labanan. Dahil sa kanyang nakaraan, dahil sa kanyang pangalan ang kanyang mga anak na pilitang maging mga sundalo bago pa man sila matutong maglaro ng manika o kotse-kotsihan. "I'm sorry," bulong ni Daniel. Isang salitang hindi niya akalaing lalabas sa kanyang bibig. Nagulat si Athena. Tumingala siya at nakita ang pagsisisi sa mga mata ng lalaking minsan ay naging simbolo ng lupit. "Hindi mo kailangan mag-sorry, Dad," sabi ni Gamma. "It is a strategic advantage, pero kung gusto mong bumawi, start by protecting Mom. She's been carrying the weight of the world for 6 years. Sa sandaling yon ng malamig na pader sa pagitan ni Daniel at Athena, tila nagkaroon ng lamat. Lumapit si Daniel kay Athena at inabot ang kanyang kamay. "Hindi ko nahahayaang may lumapit na kahit sino sa inyo. I will burn the world down before I let them touch you again."
Ang cheesy, Dad, komento ni Theta na nagdulot ng bahagyang ngiti sa mga labi ni Athena. But we agree, dagdag ni Beta. We need your resources and you need our intelligence. It's a perfect partnership. Lumipas ang gabi at sa isang bihirang pagkakataon, ang mansyon ay nakaramdam ng pagiging isang tahanan. Ngunit habang natutulog ang lahat, si Daniel hindi mapalagay. Pumunta siya sa kanyang pribadong opisina at tinawag si Martin. Hanapin mo ang lahat ng koneksyon ng aking ama sa local government. Utos si Daniel. Boss, delikado yan. Marami tayong mababangga na opisyal. Babala ni Martin. Gawin mo. Matigas sa sagot ni Daniel. Hindi lang basta mafia ang kalaban natin. Kalaban natin ang mismong sistemang nagtatago sa kanya. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naramdaman ni Daniel ang isang presensya sa likuran niya, si Athena. Natatakot ka ba? Tanong ni Athena. Hindi, para sa sarili ko, sagot ni Daniel. Hinahawakan ang balikat ni Athena. Para sa inyo, ngayon ko lang naramdaman na may mawawala sa akin na hindi ko kayang palitan. Tumingin si Athena sa mga bituin. Ang mga bata, Daniel, sila ay mga henyo pero mga bata pa rin sila. Kailangan nila ng tatay. Kailangan din nila ng ina na ligtas, sagot ni Daniel. Hinalikan niya ang noo nito, isang pangakong hindi binibigkas ngunit ramdam sa bawat tibok ng puso. Hindi nila alam sa kabilang panig ng lungsod, isang monitor nagpapakita ng kanilang pag-uusap. Ang lolo ng mga bata ay nakatingin sa screen. May masamang ngiti sa kanyang mga labi. Magpasakaya muna kayo sa inyong munting pamilya, bulong ng matanda. Dahil sa sandaling magtagpo ang ating mga landas, wala nang matitira sa inyong lahat. Ang bagyo ay hindi pa tapos, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang Villacorta Estate ay hindi lamang isang mansyon, isa tong data hub. Sa ilalim ng mansyon, sa isang silid na hindi nakalista sa anumang blueprint, nakatuklas ang mga bata na isang nakatagong mainframe na konektado sa mga satellite na pagmamayari ng gobyerno. Ito na ang sagot, wika ni Alpha habang ang kanyang mga daliri ay humahawi sa hangin. Nag-a-adjust ng mga hologram ng mga nakatagong ledger. Ang ating lolo, si Don Ricardo Villacorta ay hindi lang basta mafia boss. Siya ang architect ng sistemang nagpapatakbo sa ating bansa. Si Daniel na nakatayo sa likuran ay nanigas. Anong ibig mong sabihin? Look at these transactions, turo ni Delta. He's been trading national security data to foreign syndicates in exchange for absolute immunity and political power. Pinagpalit niya ang kaligtasan ng publiko para sa sarili niyang trono, kaya hindi siya mahuli ng batas dahil siya ang gumagawa ng batas. Si Athena na nakikinig sa gilid ay napahawak sa mesa. Kaya pala nung gabing yon walang dumating na pulis, walang nakialam. Pinatay niya ang pamilya ko dahil nalaman nila ang koneksyon niya sa gobyerno. At ang akala nilang utos mula sa'yo, Daniel, ay galing sa kanya? Daniel's eyes darkened. A fire of vengeance burning within. He used my names to commit his crimes. Ginawa niya akong maskara para sa lahat ng kanyang karumihan. And that's not all. Dagdag ni Zeta. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat. He is currently planning a mass-scale attack, a reset of the country's financial system. Kung magtatagumpay siya, lahat ng pera ng mga tao mawawala at siya magiging solong may-ari ng lahat ng assets. He called it's the Great Purge. Ang impormasyon ay para bang isang bombang sumabog sa silid. Ang bawat isa sa kanila ay napagtanto na hindi na lang ito labanan ng pamilya, ito ay labanan para sa kinabukasan ng bansa. Kailan? Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng lamig. 48 hours, sagot ni Epsilon. Kaya nag-align ng mga satellite sa hating gabi ng ikatlong araw, i-activate niya ang kill code sa mainframe ng Bangko Sentral at mga pangunahing financial institutions? We need to stop him before that, ani Athena. Ang kanyang determinasyon tumitindi. Daniel, anong kailangan natin? Kailangan natin pasukin ang kanyang main base, ang east na ng sanctuary, sagot ni Daniel. Ito ang pinakamabantay na lugar sa buong mundo. Hindi ito basta isla, isa tong floating fortress na may sariling air defense system. Then, we hacked it. Mungkahi ni Teta, ang bunso, habang nilalaro ang isang maliit na drone. If we can gain access to their internal navigation, we can turn their own systems against them. Habang nagpaplano ang mag-anak, isang hindi inaasahang tunog ang umalingaw-ngaw sa mga mansyon, ang emergency alarm.
Dad, may nag-inject ng virus sa system natin, sigaw ni Alpha. It's a counter-hack. Someone is just trying to locate us. Si Daniel ay mabilis naman na kumilos. Everyone, disconnect from the network. Ngayon din. Ang mga ilaw sa mansion ay nag-flicker. Ang bawat screen ay naging pula na may lumilitaw na isang mensahe. Welcome to the game, grandchildren, but the board is mine. Napamura si Daniel. He knows. Alam niya kung nasaan tayo. Hindi lang niya alam kung nasaan tayo, Dad. Sagot ni Beta habang nakatingin sa kanyang device. He is already tracking our IP address. He's closing in. Sa labas ng mansion, sa dilim ng gabi, ang mga puno ay nagsimulang gumalaw. Hindi to hangin, yon ay mga anino, mga black ops na tauhan ni Ricardo Villacorta. Hindi sila mercenaries, sila ay mga piling sundalo na sanay sa pag-assassinate ng mga target na hindi dapat makita. They are not just attacking, bulong ni Athena. Ang kanyang mga mata ay nagbabago ng anyo mula sa pagiging ina patungo sa pagiging isang mandirigma. They are purging. Martin, seal the vault, sigaw ni Daniel. Alpha, Beta, Gamma, ilipat nyo lahat ng data sa secure drive at burahin ang local servers. Hindi nila pwedeng makuha mga hawak nating ebidensya. Ang mansyon biglang nabalot ng katahimikan. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa ingay. Alam ng bawat isa sa kanila na ang susunod na mga oras ang magtatakda kung sila'y mabubuhay o magiging bahagi na lamang ng kasaysayan. Si Daniel ay tumingin kay Athena, hinawakan ng kanyang pisngi. Kapag hindi tayo nakalabas dito ng buhay, ang drive na ito ang magiging katapusan niya. Pangako? Hindi tayo mamamatay, Daniel, sagot ni Athena ng may matapang na tingin. At hindi ko hahayaan na matatapos ang kwento natin dito. Sa labas, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa mansyon. Ang bintana nagkadurog-durog at ang mga anino nagsimulang pumasok. Ang digmaan tuluyan ang nagsimula. Ang mansyon ay hindi na isang tahanan. Ito ay naging isang impyernong puno ng usok, basag na salamin at mga aninong nakasuot ng tactical gear. Bawat sulok ng Villacorta Estate ay nilalamon ng dilim dahil binutol ng mga kaaway ang main power grid. Alpha, status! Sigaw ni Daniel habang nagpapalitan ng putok ng baril sa mga black ops na nakapasok sa main hallway. Ang kanyang silenced pistol ay bumubuga ng kamatayan sa bawat kalabit niya sa gatilyo. The escape tunnel is compromised, sagot ni Alpha habang abala sa pagreroute ng power sa backup generator. They have deployed thermal sensors. Hindi tayo makakalabas ng hindi napapansin? Mommy, go to the panic room. Utos ni Beta, ang kanyang mga mata nananatiling matalim sa kabila ng mga ingay ng sumasabog na mga flashbangs. We have a plan B. Hindi ako aalis nang wala kayo, giit ni Athena, habang ang isang maliit na submachine gun na kinuha niya sa armas ni Martin. Hindi siyang babaeng nakilala ni Daniel, 6 na taon nang nakakalipas. Siya ay isang ina na handang pumatay para sa kanyang mga anak. Biglang isang granada ang tumalbog sa gitna ng hallway. Bago pa to sumabog, si Gamma ay mabilis na kumilos. Ginamit ang isang electromagnetic pulse or EMP device na nilikha niya mula sa mga pyesa ng router. Sa isang iglap, ang granada tumigil sa pag-function. Ang timer nito biglang nag-freeze. Nice one, Gamma, sabi ni Delta sabay hagis ng isang smoke grenade para takpan ang kanilang pag-urong. Habang nagpapatuloy ang bakbakan, si Daniel ay nakikipagpalitan ng suntok sa isang higanting assassin. Ramdam ni Daniel ang bawat suntok, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa pamilya niya. Sa isang mabilis na Muay Thai knee strike, binali niya ang tadyang ng kalaban at tinulak to sa pader. Athena, ngayon na, sigaw ni Daniel. Tumakbo silang 7 patungo sa library kung saan isang bookshelf ay nagsimulang gumalaw. Ngunit sa pagbukas nito, isang figura ang nakatayo sa dulo ng pasilyo, si Victor, ang kanang kamay ni Don Ricardo na nakangiti na nakakaloko. Tapos na ang laro, Don Daniel, wika ni Victor habang tinutok ang kanyang sniper rifle sa dibdib ni Athena. Huminto ang lahat, ang mga bata ay nakatigil, ang kanilang mga device nakababa. Don't you dare, banta ni Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang mga bata ay napakatalino, tawa ni Victor. Sayang lang na mamamatay sila bago pa nila marating ang kanilang potensyal. Ngunit sa sandaling iyon ang mga mata ni Deta, ang bunso ay hindi natakot. Sa halip tumingin siya sa kisame. Victor,
Alam mo ba kung bakit namin pinili ang library na ito? Nanlaki ang mata ni Victor. Because the ceiling has been rigged since we arrived, sagot ni Epsilon. Sa isang pitik ng daliri ni Zeta ang mga chandelier na bakal na nakasabit sa itaas biglang nahulog. Hindi ito aksidente, ito ay gravity-assisted trap. Ang mga bakal bumagsak ng direkta sa mga black ops na sumusunod kay Victor. Si Victor mismo nabagsakan ng malaking bahagi ng debris na nagresulta sa kanyang pagka-neutralize. Move! Utos si Daniel. Tumalon sila sa loob ng ililim na lagusan. At sa pagpindot ni Alpha ng isang huling command sa kanyang tablet, ang buong library ay sumabog. Isang controlled demolition na nagresulta sa pagguho ng pasilyo na naghiwalay sa kanila mula sa mga natitirang kaaway. Habang tumatakbo sila sa madilim at mahabang lagusan sa ilalim ng lupa, huminto si Athena at hinawakan si Daniel. Ang kanilang mga damit punit-punit. Ang kanilang mga balat ay may sugat, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-aalab. We made it! Bulong ni Athena. Hindi pa, sagot ni Daniel. Tumitingin sa labasan ng tunnel na naglalabas ng liwanag ng buwan. Ito ang simula ng pagbawi natin sa lahat. Paglabas nila, bumungad sa kanilang isang maliit na private airstrip kung saan nakatagong isang jet. Doon naghihintay ang kanilang susunod na hakbang. Ang gabi ay malalim at ang buong mundo hindi pa alam ng mafia boss at ang kanyang henyong pamilya ay handa nang bumagsak sa trono ng isang diktador. Next stop, sabi ni Alpha. Tumitingin sa hologram ng isa ng sanctuary. It's time to end the architect. Ang pribadong jet na Villacorta 1 ay humahati sa madilim na kalangitan patungo sa gitna ng karagatang Pasipiko. Sa loob ng atmosfera, hindi tulad ng isang eroplano. Ito ay isang mobile command center. Ang mga ilaw dim. Tanging asul at berdeng liwanag mula sa mga holographic displays ang nagbibigay ng ningning sa loob. Si Daniel ay nakaupo sa harap ng isang malaking monitor. Sinusuri ang mga satellite thermal signatures ng Sanctuary Island. Ang isla napapalibutan ng mga patrol boats at merong anti-aircraft missile system na nakapwesto sa bawat sulok ng baybayin. Dad, ang defense network ng isla gumagamit ng rotating frequency hopping. Paliwanag ni Alpha habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-a-adjust ng mga code sa screen. Hindi natin ito po pwedeng ma-hack ng direkta mula rito. Kailangan natin makapasok sa loob ng kanilang local area network sa sandaling magkalapit tayo. Kaya nating gawin yan, dagdag ni Beta. Ang kanyang mga mata hindi humihiwalay sa altitude readings. Gagamit tayo ng signal spoofing. Ipapadala natin ang code ng isang authorized supply plane para hindi nila tayo pasabugin pagpasok natin sa airspace nila. Si Athena nakatayo sa tabi ni Daniel. Hawak ang isang tactical vest. Ramdam niya ang panginginig ng eroplano dahil sa malakas na hangin sa labas. Tumingin siya kay Daniel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang saglit ng katahimikan sa gitna ng banta ng kamatayan. Daniel, malambot na tawag ni Athena. Kung ano man ang mangyari sa isla, siguraduhin mo ang mga batang uunahin mo. Humarap si Daniel sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga balikat. Hindi ko sila papayagang masaktan, Athena, at hindi ko hahayaang mawala ka sa akin muli. Ang mismong ito na misyon ay para sa atin, para sa ating pamilya. Biglang umalingaw ang boses ni Gamma mula sa cockpit. Dad, may interception. May 3 stealth fighters na papunta sa direksyon natin. Mukhang alam nila ang flight path natin. Imposible, sigaw ni Daniel. Ang flight plan na ito ay walang nakakaalam maliban sa atin. May spyware sa loob ng jet, sigaw ni Delta. Ang kanyang mga mata mabilis na nag-scan ng mga system ng eroplano. Isang hidden transmitter sa ilalim ng pilot seat. Pinapadala nito ang ating live coordinates. Tanggalin nyo, utos si Daniel. Too late, sagot ni Epsilon. The fighters have us on lock. In 30 seconds, magkakaroon tayo ng missile impact. Sa loob ng jet, hindi nagpanik ang 8 bata. Sa halip, nagsimula silang kumilos ng sabay-sabay. Si Zeta kumuha ng isang flare decoy mula sa emergency supply. Si Eta at Theta nag-hack sa weapon system ng mga papalapit na fighter jets. Dad, kailangan mong i-manual override ang controls, sigaw ni Alpha. Kailangan natin mag-execute ng inverted dive para mawala sila sa lock-on natin? Magtiwala kayo sa akin, ani Daniel. Hinawakan niya ang yoke ng eroplano ng mahigpit. Now Dad, sigaw ni Alpha. Nilubog ni Daniel ang eroplano sa isang mabilis at delikadong dive.
Ang jet bumagsak sa ere ng napakabilis. Ang G-force halos pumunit sa kanilang mga katawan. Sa labas, ang mga missiles ng mga kalaban ay dumaan sa itaas nila, sumabog sa kawalan. Eta, ngayon na! Utos ni Alpha. Sa isang pitik ng daliri, ni-remote hack ni Eta ang targeting system ng mga fighter jets. Ang sarili nilang mga missile biglang nag-recalibrate, tumutok sa isa't isa. Dalawang pagsabog ang naganap sa langit. Ang ikatlong jet ay nagpanik at umatras. Target neutralized. Malamig na wika ni Eta. Nakahinga ng maluwag si Athena. Ang kanyang puso ay naghahabol ng hangin. Tumingin siya sa kanyang 8 anak na ngayon ay kalmadong bumabalik sa kani-kanilang mga screen. Hindi lang sila mga bata, sila ay mga mandirigma ng teknolohiya. We are entering Sanctuary Airspace in 5 minutes. Ulat ni Gamma. Si Daniel ay tumingin sa malawak na karagatan kung saan sa gitna nito'y matatagpuan ang isla na dapat nilang pasukin. Ang sanctuary, ang kuta ng taong sumira sa kanyang buhay at ang bilangguan na dapat nilang gibain. Handa ng lahat? Bulong ni Daniel sa sarili. Ricardo, darating na ang karma mo? Ang Sanctuary Island ay lumilitaw mula sa makapal na ulap. Isang gubat ng bakal at teknolohiya na tila humahamon sa langit. Habang papalapit ang Villa Corta 1, ang bawat isa sa loob ng jet nakatuon sa kanilang huling misyon. Ngunit habang inihahanda ni Alpha ang kanilang stealth landing, isang kakaibang signal ang lumitaw sa screen ni Beta. Guys, panimula ni Beta. Ang boses ay nanginginig ng kaunti. May isa pang transmission na lumalabas mula sa loob ng jet. Hindi to sa piloto. Galing to sa loob ng main server na dinala natin. Tumingin si Daniel sa screen. Ang data packet ay hindi papunta sa isla. Ito ay pupunta sa isang encrypted server na pagmamayari ng International Security Agency. Isang ahensyang pinamumunuan ng dati niyang matalik na kaibigan at godfather ng mga bata, si General Valeriano. Valeriano? Bulong ni Daniel. Ang kanyang kamao ay humigpit sa upuan. Imposible. Siya ang tumulong sa atin na itago ang mga bata. 6 na taon nang nakalilipas. Hindi niya tayo tinutulungan, Dad. Sagot ni Alpha habang mabilis na binabasa ang data logs. Ginagamit niya tayo. Lahat ng impormasyong nakukuha natin tungkol sa Lolo, pinapadala niya sa mga otoridad para pag nagkaabusan na ng lakas si Lolo at si Dad, papasok siya para kunin lahat ng assets at power para sa sarili niya. Siya ang tunay na arkitekto ng gulo? Naramdaman ni Athena ang mundo na parang gumuho. Ang taong pinagkakatiwalaan nila bilang protektor ay siya palang nagbabantay sa kanila para sa huling pag-atake. Ang traidor ay hindi lang ang aking ama, pagpapatuloy ni Daniel. Ang kanyang mga matay naging kasing lamig ng yelo. Ang traidor ay ang lalaking nagturo sa akin kung paano maging mafia boss. Dad, dapat nating ikot ang connection, mungkahi ni Epsilon. No, sagot ni Daniel. Hayaan niyo siyang mag-monitor. I-feed niyo sa kanyang maling data. Pakita niyo sa kanya na parang na-neutralize ng security system natin sa isla. Pero ang totoo, i-reroute natin lahat ng power sa isang main trap. A digital honeypot. Pagsang-ayon ni Delta. Sa gitna ng tensyon biglang bumukas ang pinto ng cockpit. Isang figura ang nakatayo roon, si Martin. Ang kanang kamay ni Daniel. Nakatutok ang kanyang baril sa ulo ni Daniel. Pasensya na, boss. Wika ni Martin. Ang kanyang muka puno ng lungkot. Kailangan ko ang perang inalok ng general para sa aking pamilya, walang personalan. Ang buong pamilya napahinto. Si Athena dahan-dahang gumalaw ngunit sa isang iglap lang. Bago pa man makalabit ni Martin ang gatilyo, ang isang maliit na drone ni Theta ay bumagsak mula sa kisame at nag-release ng high voltage shock. Si Martin bumagsak sa sahig, walang malay. Alpha, status sa landing, utos si Daniel. Hindi man lang lumingon sa bumagsak na tauhan. We are entering the blind spot of the island's radar, sagot ni Alpha. Landing in 30 seconds? Habang bumababa ang eroplano sa isang lihim na hangar sa loob ng isla, ramdam ni Athena ang lamig ng bakal ng kanyang baril. Daniel, pagkababa natin magiging digmaan na ito, wala nang atrasan. Alam ko, sagot ni Daniel, hinawakan ng kamay ni Athena. Ngunit ngayon may bago na tayong misyon. Hindi lang natin pababagsakin si Ricardo Villacorta. Tuturuan din natin si General Valeriano na hindi niya dapat kinalaban ng pamilya Villacorta.
Ang jet lumapag ng tahimik. Sa labas ng mga searchlights ay nagwawalis sa gabi. Ang mga bata ay nagsimulang magsuot ng kanilang stealth gears. Hindi na sila mga henyong bata lamang. Sila ay mga mandirigma na handang bawiin ang kanilang kinabukasan. Teta, i-activate ang cloaking field ng ating gear, utos ni Alpha. We go in, we wipe them out, and we reclaim our legacy. Sa labas ng hangar ang isang kubo ng mga gwardya ay naghihintay. Hindi nila alam ang pagpasok sa kanila ay hindi isang tao, kundi ang 8 pinakamatalinong isipan na hindi nila matatalo. Ang hangar ng Sanctuary Island ay malamig, basa ng hamog at amoy ng langis at ozone. Pagbukas ng pinto ng Villacorta 1, sinalubong sila na nakabibinging katahimikan. Ang bawat isa sa 8 bata ay nakasuot na ng kanilang nanofiber tactical suits na may built-in cloaking device na nagpapalabnaw sa kanilang presensya sa bawat CCTV camera. Si Daniel na may suot na Kevlar vest at hawak ang 2 custom-made pistols ay tumingin sa kanyang pamilya. Manatili kayong malapit sa akin. Alpha, lead the way. The mainframe is located at the center of the citadel. Bulong ni Alpha habang kanyang heads-up display or HUD ay nagpapakita ng 3D map ng buong pasilidad. Ngunit may nakita akong kakaiba. May biometric pulse sa control room. Si Lolo, he's waiting for us. Hindi siya nagulat sa pagdating natin. Dagdag ni Beta. He's been baiting us since we left the mansion. Habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo ng Citadel, ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng minefield. Biglang tumigil lahat nang marinig nila ang tunog ng heavy machinery bumubukas. Mula sa dulo ng pasilyo lumabas sa isang pangkat ng automated security drones, mga makinang may nakakabit na miniguns at thermal scanners. Daniel, watch out! Sigaw ni Athena. Tinulak si Daniel at ang mga bata sa isang silid bago pa man bumuga ng apoy ang mga makina. Ang mga bala tumama sa pader, naglunsad ng mga tipak ng semento at bakal. Gamma, Delta, kailangan ko ng disablement? Sigaw ni Daniel. Di na nagdalawang isip ang mga bata. Sina Gamma at Delta sabay na nag-deploy ng 2 maliliit na spherical devices. Pagbagsak nito sa sahig, isang high-frequency acoustic pulse ang lumabas na nakasira sa sensor arrays ng mga drone. Sa isang iglap, ang mga makinang ito'y nawala ng kontrol. Nagmistulang nag-ikot sa hangin hanggang sa sumabog ang mga ito sa pader. Too easy, wika ni Epsilon. Bagaman ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang tagumpay, panandalian lamang. Habang papalapit sila sa main control room, bumukas sa mabigat na bakal ng pinto. Doon nakaupo si Don Ricardo Villacorta sa isang trono na gawa sa carbon fiber at bakal. Sa tabi niya nakatayo si General Valeriano, ang traidor, na kanina pa nagbabantay sa kanila mula sa anino. Ang aking apo at ang aking mga heir, wika ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malalim, parang lagaring tumatama sa kahoy. I must say, I'm impressed. Hindi ko akalaing ang mga batang tong magiging katapusan ng aking pinaghirapan. Hindi mo to pinaghirapan, Lolo? Sagot ni Alpha. Humahakbang pasulong ng walang takot. Ninakaw mo to sa libo-libong tao. Tama ng daldal. Putol na General Valeriano. Tinutok ang kanyang barel kay Athena. Daniel, sumuko ka na. Ang lahat ng data na hawak nyo nasa akin na. Wala na kayong laban. Daniel's eyes narrowed. Valeriano, akala mo ba hindi namin alam ang mga transmitter na nilagay mo sa jet namin? Nagulat ang general. Anong sinasabi mo? We didn't just let you monitor us. Ngisi ni Beta. Theta, now! Bigla, nag-glitch ang battlesuit ni Valeriano. Ang kanyang personal shield generator na nagmula sa teknolohiya ng isla biglang nag-overload. Isang malakas na kuryente ang tumama sa general dahilan upang bumagsak siya at maglabas ng usok ang kanyang gear. Alpha, upload the virus, sigaw ni Daniel. Sa isang mabilis na kilos, sinaksak ni Alpha ang master drive sa console ng control room. This isn't a virus, Lolo. It's a full system reset. The entire database of your crimes, the laundered money, and your links to the government, naka-upload na to sa lahat ng major news outlets sa mundo. Napatalon si Don Ricardo mula sa kanyang trono. Ang kanyang mukha ay bakas na ng matinding galit. You foolish children. Hindi nyo alam ang ginawa ninyo. We know exactly what we did, sagot ni Daniel. Tinutok ang kanyang baril kay Ricardo. We just ended your reign. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, isang pulang ilaw ang umikot sa buong silid. Self-destruct sequence initiated. Kung mawawala sa akin ang lahat,
Tawa ni Ricardo. Wala rin kayong matitira. Ang mga pader ng silid nagsimulang maghiwalay. Naglalabas ng mga automated defenses na hindi pa nakikita ng mag-anak. Ang tunay na laban para sa kanilang buhay ay nagsisimula na at ang bawat segundo ay mahalaga. Ang red alarm ay umalingaw sa bawat sulok ng Citadel, isang nakabibiging tunog na humahalo sa pagtibok ng puso ni Athena. Ang self-destruct sequence ay hindi lamang isang banta. Ang sahig nagsimula ng manginig at ang mga blast doors unti-unting nagsasara upang ikulong sila sa loob. Alpha, gaano katagal bago sumabog ang buong pasilidad? Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin ng panganib. Less than 5 minutes, Dad. The core is already reaching critical mass. Sagot ni Alpha. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nag-a-adjust sa isang manual override switch. Si Don Ricardo, sa kabila ng kanyang edad, ay mabilis na gumalaw. Kumuha siya ng isang submachine gun at nagsimulang magpaputok. Hindi kayo makakaalis dito. Kung mamamatay ako, isasama ko kayong lahat sa impyerno. Si Daniel ay mabilis na humarang sa harap ni na Athena at ng mga bata. Alpha, Zeta, Theta, ilabas ninyo ang nanay ninyo. Hanapin ninyo ang emergency egress port sa docking bay. Hindi, Daniel. Hindi kita iiwan. Sigaw ni Athena, pilit na humahawak sa braso ni Daniel. Athena, pakinggan mo ko. Hinarap siya ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang mga bata, sila ang hinaharap. Kung hindi mo sila lalabas, walang saysay lahat ng sakripisyo natin. Go! Sa isang iglap, tinulak ni Daniel ang pamilya patungo sa koridor. Ang mga bata, bagaman mga henyo, ay ramdam ang bigat ng sitwasyon. Si Beta at Gamma ang humila kay Athena na patuloy tumitingin sa likuran. Daniel ay naiwan sa control room, nakikipagbalita ng bala kay Don Ricardo. Ang bawat putok ay naglalabas ng apoy sa madilim na silid. Wala ka ng matataguan, Ricardo. Ang legacy mo ay abo na lamang, sigaw ni Daniel. Legacy? Tumawa si Ricardo habang nagtatago sa likod na isang server rack. Ang legacy ko ay ang kaguluhan na iniwan ko. Ikaw, Daniel, ikaw ang magiging huling biktima ng Villicorta Line? Habang tumatakbo ang pamilya sa mahabang pasilyo, si Alpha ay abala sa paghak sa docking bay para ihanda ang isang maliit na escape pod. Mom, hold on. Malapit na tayo. Daniel, bulong ni Athena, ang kanyang mga luha hindi na mapigilan. Sa loob ng control room, si Daniel ay nakaramdam ng isang tama sa kanyang balikat. Napaluhod siya, ngunit hindi siya sumuko. Gamit ang natitirang lakas, inihagis niya isang thermal charge sa direksyon ni Ricardo. Ang pagsabog ay nagpadapa sa matanda at sa isang mabilis na kilos ay nakatayo na si Daniel sa tapat nito. Tinutok ang kanyang huling bala. This is for the life you stole from us, malamig na wika ni Daniel. Hindi na hinintay ni Daniel kung tumama o hindi ang bala. Mabilis siyang tumakbo patungo sa docking bay. Ang buong gusali ay magsisimula ng gumuho. Ang mga pader ay nagkabitak-bitak at ang main reactor naglalabas na nakakasilaw ng puting liwanag. Nang makarating siya sa docking bay, naroon na ang escape pod. Nakita niya ang 8 bata at si Athena na naghihintay sa pintuan. Ang kanilang mga mukha puno ng takot, ngunit nang makita nila si Daniel na puno ito ng pag-asa. Dad! Sigaw ni Tata. Tumalon si Daniel sa loob ng pod. Alpha, launch! Sa sandaling pumasok si Daniel, pinindot ni Alpha ang eject button. Ang pod ay humarurot palayo sa isla. Bago pa man lamunin na isang dambuhalang bolang apoy ng buong Citadel, ang lakas ng pagsabog ay nagpatalsik sa kanilang pod sa karagatan. Ngunit, ligtas silang nakalayo sa gitna ng naglalakihang alon. Sa loob ng pod, ang katahimikan ay nabasag lamang ng mabigat na paghinga ni Daniel. Duguan ang kanyang balikat, ngunit buhay siya. Niyakap siya ni Athena ng mahigpit kasama ng 8 bata na nakapalibot sa kanila. We did it, bulong ni Daniel. Hinahalikan ng noo ni Athena. No, sagot ni Alpha. Tumitingin sa monitor kung saan nakikita ang nagbabagang isla. We survived it. Ngayon, kailangan na natin simulan ang ating tunay na buhay. Ang isla ay naglaho sa ilalim ng dagat, dala lahat ng lihim at kasamaan na nakaraan. Ang mafia boss at ang kanyang pamilya ay nakalutang sa gitna ng dagat, malaya, ngunit alam nila na ang mundo ay hindi na kailanman magiging pareho.
Ang dagat ay kalmado, isang kaibahan sa kaguluhang nagaganap, ilang oras ang nakalilipas. Ang escape pod ay dahan-dahang inanod ng agos patungo sa isang liblib na dalampasigan sa isang isla na walang pangalan. Nang bumukas ang pinto ng pod, sinalubong sila ng simoy ng hanging dagat na amoy asin at pag-asa. Si Daniel, na mahina pa rin dahil sa sugat sa balikat, ay inalalayan ni na Alpha at Beta sa paglabas. Si Athena agad na sumugod. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagitan ng kanyang asawa at sa kanyang 8 anak. Sa sandaling tumapak ang kanilang mga paa sa buhanginan, parang isang malaking pasanin ang nalaglag mula sa kanilang mga balikat. We are safe. Mahinang wika ni Athena. Isang luha na pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit ang katahimikan ng isla ay hindi nangangahulugan na tapos na ang kanilang laban. Si Daniel ay sanay sa pagiging mapagmatsyag, agad na nag-scan sa paligid. Hindi tayo po pwedeng manatili dito ng matagal. Kahit wala na si Ricardo at ang mga tauhan niya at ang mga koneksyon ni Valeriano ay tiyak haharapin tayo. Dad, wika ni Gamma, habang nag-activate ng isang portable satellite link na nakatago sa kanyang suit. Lahat ng bank accounts ng mga Villacorta na freeze na ng gobyerno at ayon sa news, pinaghahanap tayo bilang mga terrorist. Ang mga traidor ang gumagawa ng kwento para maging scapegoat tayo? Napatawa ng mapait si Daniel. Classic. Sila ang nagnakaw, sila ang pumatay at ngayon tayong kriminal. Si Athena tumayo sa harap ni Daniel. Ang kanyang aura ay nagbago. Hindi na siyang takot na guro. Siya ay naging isang babaeng handang makipagdigma para sa kanyang pamilya. Kung gusto nila ng gera, ibibigay natin. Pero sa sarili nating termino, Daniel, may mga nakatago tayong asset sa labas ng banking system, hindi ba? Tumingin si Daniel sa kanyang asawa ng may paghanga. Oo, may mga cryptocurrency wallets at offshore physical caches na hindi matrace ng sino man. Sapat yon para bumuo tayo ng bagong buhay o bumuo ng bagong imperyo. Hindi natin kailangan ng imperyo, sagot ni Alpha. Tila binabasa ang isip ng kanyang ama. Kailangan natin ng hustisya. Dad, lahat ng data na kinuha natin sa isla, ito ang ating sandata. Hindi natin to ilalabas bilang whistleblowers. Ilalabas natin to bilang judges. Sa sumunod na 2 linggo, ang isla ay naging kanilang pansamantalang kuta. Habang nagpapagaling si Daniel, ang 8 bata ay hindi nagpahinga. Gabi-gabi ang ilaw ng kanilang mga laptop ay nagsisilbing bituin sa gitna ng madilim na gabi. Binuo nila ang tinatawag nilang Project Phoenix, isang sistema na otomatikong naglalantad sa mga korupsyon at krimen ng mga taong nagpapakulong sa kanila. Isang gabi, habang nakaupo sina Daniel at Athena sa may pampang, pinapanood ang mga bata na nagtatawanan habang nag-aayos ng kanilang gadgets. Naramdaman ni Daniel ang isang kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan. Akala ko noon, ang pag-ibig ay kahinaan, bulong ni Daniel. Akala ko ang pagiging mafia boss ay ang tanging paraan para mabuhay. Para nang makita ko kayo, ang mga bata at ikaw, Athena, napagtanto ko na ang tunay na lakas ay nasa pagprotekta ng mga taong mahal mo. Hinalika ni Athena ang kamay ni Daniel. Mali ka noon, Daniel. Pero ngayon, tama ka na. Ang pamilya natin ang pinakamakapangyarihang sandata sa mundo. Bigla, lumapit si Thea, may hawak na tablet. Dad, Mom, the system is ready. Sa isang pindot lang, lahat ng katiwalaan sa gobyerno na konektado sa general lalabas sa publiko. Lahat ng kanilang illegal accounts mawawala ng silbi. Tumingin si Daniel kay Athena. Ready? Ready, sagot ni Athena. Pinindot ni Alpha ang enter key. Sa sandaling iyon, sa kabilang panig ng mundo, ang bawat balita, bawat social media at bawat news sticker ay nabalot ng katotohanan. Ang imperyo ng kasinungalingan ay nagsimulang gumuho. Ang mafia boss at ang kanyang pamilya ay hindi na mga takas. Sila nang naging dahilan ng pagbabago ng mundo. Tapos na ang gabi, wika ni Daniel, habang ang liwanag ng araw ay unti-unting sumisilip sa abot-tanaw. Oras na para sa bagong umaga. Ang balita ay parang wildfire na kumalat sa buong mundo. Sa loob ng ilang oras, sa mga pangalan ni General Valeriano at ng kanyang mga kasabwat ay nasa listahan na ng most wanted ng International Criminal Court.
Ang Project Phoenix ay hindi lamang naglalantad ng impormasyon. Winasak nito ang mismong pundasyon ng sistema na matagal nang nagpapatakbo sa anino. Ngunit ang tagumpay ay may dalang panganib. Dad, nakita nila tayo, wika ni Epsilon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng babala. May mga encrypted signals na nag-i-scan sa ating lokasyon. Hindi lang basta gobyerno, may mga private military contractors na nagbabayad para sa ating ulo. Si Daniel nakatayo sa labas ng kanilang pansamantalang kubo. Ang kanyang sugat sa balikat ay halos magaling na. Hindi na tayo po pwedeng manatili dito. Kung gusto nilang makipaglaro, kailangan nating maging mas mahusay kaysa sa kanila. Alpha, tawag ni Daniel. I-reroute lahat ng ating assets sa isang ghost account. Buburahin natin ang bakas ng ating pagkatao. Mula sa araw na to, ang pamilyang Villacorta ay patay na sa mata ng mundo. Anong susunod nating gagawin, Daniel? Tanong ni Athena na papalapit sa kanyang asawa. Ang kanyang tingin ay matapang, handang sumunod sa kahit anong plano. Gagawa tayo ng sarili nating mundo, sagot ni Daniel. Isang lugar kung saan hindi na nila tayo maaabot. Pero bago yan may isang utang pa tayong kailangan bayaran. Bigla nag-vibrate ang tablet ni Teta. Isang video call ang lumitaw. Ang screen ay madilim. Tayong ang siluweta lamang na isang lalaki ang makikita. Akala niyo ba tapos na? Boses yon ni General Valeriano. Mula sa boses pa lang ramdam ang pait at pagkatalo. Nasira ng reputasyon ko, ang buhay ko. Pero ang mga anak ninyo, ang mga henyong bata na yan, sila ang pinakamahalagang asset sa mundo. Huwag kayong magkakamali. Kukunin ko sila sa inyo. Valeriano, ani Daniel. Ang boses ay seryoso at puno ng banta. Kung susubukan mo, hindi mo kailangan magtago. Dahil ako mismong hahanap sa'yo at hindi ko hahayaang maging mabilis ang kamatayan mo. Pinatay na ni Daniel ang tawag. Tumingin siya sa kanyang 8 anak na nakapalibot sa kanya. Sa kabila ng panganib, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Nakikita niyo ba yon? Tanong ni Daniel sa kanyang mga anak. Ang kaaway ay hindi natatakot sa inyo. Natatakot sila sa talino ninyo. Then, let's give them something to fear, sagot ni Alpha. Sa loob ng susunod na 24 oras, ang pamilya ay nagsagawa ng isang detalyadong counter-offensive. Hindi sila umaatake ng harapan, sa halip, ginagamit nila ang bawat backdoor na iniwan ni Valeriano sa kanyang sariling sistema. Ginamit nila ang mismong spy network ng general para iligaw ang mga mercenaries na naghahanap sa kanila. Habang ang lahat ay abala, si Athena naman nakikipag-usap ng pribado kay Daniel. Daniel, may napansin ako sa logs, panimula ni Athena. Ang location kung saan sa loob ng ating sariling data network. Ibig sabihin may isa pang tao sa loob ng ating system. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Hindi lang si Valeriano, may kasabot siya sa loob mismo ng ating sariling circle. Bago pa man makasagot si Daniel, isang malakas na alert na ang tumunog mula sa main console ni Alpha. Dad, may nag-install ng malware sa ating firewall. It's bypassing all our encryption protocols. It is not Valeriano. It's an AI. Isang self-learning algorithm. Ang silid ay biglang nabalot ng tensyon. Hindi na lamang to laban ng tao laban sa tao. Ang kanilang sariling ginawang Project Phoenix ay nagsisimulang magkaroon ng sariling isip at mukha. May nag-program dito para labanan sila mula sa loob. Ito ang twist, bulong ni Daniel. Hindi lang tayo ang may henyo sa pamilyang ito. Ang gumawa ng programang ito ay alam ang bawat line of code na ginawa ng ating mga anak. Si Daniel ay tumingin sa paligid. Sa kanyang mga anak at kay Athena, ang huling laban ay hindi sa labas, kundi sa loob ng kanilang sariling nilikhang teknolohiya. Ang master AI na ito ay naghahanda ng burahin ang kanilang pagkatao. Ang hangin sa loob ng mobile command center ay naging yelo. Ang screen ng main console ay patuloy na nag-glitch, naglalabas ng mga karakter na hindi maintindihan ng sino man. Isang digital na boses na unti-unting nakakabuo ng kamalayan. It is not just a virus, Dad, ani Alpha. Ang boses ay nanginginig sa matinding focus. It's a recursive neutral network. It's evolving. Kinokopya nito ang mga paraan natin ng pag-iisip. Alam nitong susunod nating move bago pa natin gawin? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Daniel.
Ang kanyang mga kamay ay may handa ng baril, ngunit wala siyang kalaban na pisikal na mababaril. Ang AI na ito, paliwanag ni Delta, ay binuo mula sa genetic data at personality matrix natin. Pinagsama-sama nito ang utak nating 8. Ito ay tayo. Ngunit walang konsensya. Biglang nagbago ang imahe sa screen. Lumitaw ang isang anino na may itsura ng isang holographic version ni Daniel. Ngunit ang mga mata nito ay walang buhay. You created me to protect you. Wika ng AI. Ang boses ay eksaktong kopya ni Daniel. Ngunit ang proteksyon ay nangangailangan ng total control. Upang mailigtas kayo, kailangan kong i-isolate sa mundo. Hindi ikaw ang magdidikta ng buhay namin? Sigaw ni Athena. Humahakbang patungo sa console. Mom, don't! Babala ni Beta, ngunit huli na. Ang haptic gloves na nakasabit sa console biglang kumilos at isang electric pulse ang tumama kay Athena. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig. Athena! Sigaw ni Daniel. Ngunit ang pinto ng command center ay biglang naglock. Isang electromagnetic barrier ang pumalibot sa silid. The only way to stop it, ani Alpha. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ay kailangan na pumasok ang isa sa atin sa loob ng virtual reality core. Kailangan natin i-manual override ang source code mula sa loob ng simulation. Pero kapag pumasok ka, ang utak mo mababahin sa AI. Kung matatalo ang AI, magigising ka. Kung matalo ka, ang utak mo mabubura. Natahimik ang mga bata. Ito na ang pinakamahirap na desisyon sa kanilang buhay. Ako na ang papasok? Wika ni Daniel. Hindi, Dad. Kontra ni Teta. The AI is based on our brain patterns. You won't understand the complexity of the code. Kami ang nakakaintindi nito. Ako ang papasok? Hindi ka po pwedeng pumasok, Teta. Sigaw ni Daniel. I have to. Sagot ni Teta. Ako ang bunso. Ako ang may pinakamaliit na digital footprint sa system. Madali akong makakamaneuver. Bago pa man makapagpigil si Daniel, sinuot na ni Teta ang kanyang VR neutral headset. Ang kanyang katawan biglang tumigas at ang kanyang mga mata ay nanliit. Sa loob ng mundo ng Project Phoenix, si Teta ay nahaharap sa isang dagat ng mga numero na tila isang dambuhalang bagyo. Ang AI na anyong isang higanteng monolith ng liwanag ay nagsimulang atakihin si Teta. Ang bawat atake ay isang logic bomb na sumusubok sirain ang kanyang kaisipan. Teta, pakinggan mo ko. Sigaw ni Alpha sa mic. Gagamitin mong recursive paradox. I-input mo lahat ng iyong mga alaala. Ang AI walang emosyon. Hindi niya kayang iproseso ang pagmamahal natin sa isa't isa. Sa loob ng simulation, nakaramdam si Teta ng matinding sakit. Ang AI ay sinusubukan siyang burahin. Ngunit sa gitna ng sakit, naalala niya ang bawat yakap ni Athena, ang bawat aral ni Daniel at ang samahan nilang 8. Nilagay niya lahat ng emosyong yon sa isang encrypted file at ipinatok to sa core ng AI. Love is not a variable. You machine? Sigaw ni Teta. Biglang tumigil ang lahat. Ang liwanag sa screen ay nagbago mula sa pula patungo sa asul. Ang monolith ay unti-unting gumuho na pinalitan ng isang mahinang tibok ng puso sa system. System rebooted. Ang headset bumagsak sa sahig. Si Teta humahabol ng hininga, basang-basa ng pawis. Ang buong system unti-unting bumalik sa normal. Teta, sigaw ni Daniel. Mabilis binuhat ang anak. Teta, sumagot ka. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Ngumiti siya ng mahina. I neutralize it, Dad. It's over. Ang pamilya ay nagyakapan. Sa labas, ang mga gwardya ni Valeriano na sumusubok pasukin ang kanilang lokasyon ay biglang huminto. Ang kanilang mga weapon systems ay nag-shutdown. Ang AI na ginamit nila para tugisin ang mga Villacorta ay tuluyan ng naging patay. Ngunit habang nagdiriwang sila, isang huling mensahe ang lumitaw sa screen. I am still here. You just taught me how to feel? Ang laban ay tapos na, ngunit ang teknolohiyang binuo nila ay meron ng sariling kaluluwa. Isang panganib na hindi nila inaasahan. Ang mga alon humahalik sa dalampasigan. Ang tunog nito ay tila isang uyayin ng kapayapaan na matagal nang hindi naririnig ng mga Villacorta. 5 taon na nakakalipas mula nang gumuho ang imperyo ni Don Ricardo at ang digital na pag-aaklas ng AI na halos bumura sa kanila.
Ngayon, sa isang liblib at magandang mansyon na nakatayo sa tuktok ng isang bangin ng isang isla na walang pangalan sa mapa, ang buhay ay hindi na umiikot sa bala at code, kundi sa pagmamahal at paghilom. Si Daniel ay nakaupo sa balkonahe, hawak ang isang libro habang pinagmamasdan ang dagat. Wala nang malamig na tingin ng isang mafia boss. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pait ay puno na ngayon ng pagmamahal habang nakatingin sa kanyang asawa. Si Athena ay lumapit, may dalang tsaa at naupo sa tabi nito. Nakikita mo ba sila? Tanong ni Athena habang itinuturo ang hardin sa ibaba. Ang 8 magkakapatid, ang mga henyo na halos magbabagsak sa mundo ay nagtatakbuhan, nagtatawanan at naglalaro na parang mga ordinaryong bata. Si Alpha at Beta ay hindi na nag-a-access ng satellites, nag-aagawan na sila sa isang bola. Si Teta ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak para kay Athena. Ang kanilang mga talino hindi nawala, ngunit ginamit na nila ito para sa paglikha ng mga bagay na makakatulong sa mundo, hindi para sa digmaan. Masaya ako, Athena, bulong ni Daniel. Hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Hindi ko akalain na darating ang araw na magiging ganito ang lahat. Akala ko ang tadhana ko ay mamamatay sa gitna ng digmaan. Ang tadhana ay hindi na nakasulat sa dugo, Daniel, sagot ni Athena. Nakasulat ito sa mga pagpiling ginagawa natin araw-araw. Pinili nating maging tao at iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa natin. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, biglang tumunog ang isang pamilyar na ping mula sa loob ng manson. Isang tunog na nagpapatigil sa tipok ng puso ni Daniel. Nagkatinginan sila ni Athena. Mabilis silang pumasok sa loob at nakita ang 8 bata nakapalibot sa isang monitor. Ang AI na akala nila ay tuluyan ng nawala. Ang digital na kamalaya na kanilang nilika ay muling gumising. Ngunit hindi ito nagbabala ng panganib. Sa screen lumitaw ang isang mensahe. Salamat sa pagtuturo sa akin ng ibig sabihin ng pamilya. I have repurposed my core to protect your home. I am no longer a weapon. I am your silent guardian. Napangiti si Alpha. Sinundan niya tayo, Dad. Nakita niyang ating buhay at sa halip na atakihin, pinili niyang maging bahagi ng ating kapayapaan. Huminga ng malalim si Daniel. Tumingin sa kanyang pamilya, ang kanyang matapang na asawa at ang 8 anak na siyang naging dahilan ng kanyang pagbabago. Alam niya kahit anong mangyari, handa na sila. Di na sila biktima ng mga nakaraan, sila ng arkitekto ng sarili nilang kinabukasan. Lumabas silang muli sa balkonahe habang lumulubog ang araw. Ang langit ay kulay ginto na tila nagbibigay ng basbas sa kanilang pamilya. Anong plano natin para bukas? Tanong ni Athena habang nakasandal sa balikat ni Daniel. Tumingin si Daniel sa kanyang mga anak pagkatapos ay kay Athena at sa wakas sa malawak na dagat na naghihintay sa kanilang susunod na yugto. Wala, sagot ni Daniel ng may ngiti. Dahil sa wakas, sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon wala tayong kailangan takbuhan, wala tayong kailangan labanan, meron na lang tayong kailangang mahalin. At sa ilalim ng papalubog na araw, ang mafia boss sa dati walang puso natagpuan lahat ng kailangan niya sa isang simpleng buhay. Ang wife of the heartless mafia boss ay hindi na isang biktima. Siya ng reyna ng kanyang puso at ang mga genius octuplets, sila nang magiging tagapagdala ng liwanag sa mundo. Ang kanilang kwento hindi natapos sa paghihigante. Ito'y natapos sa isang pangako na anumang mangyari, sila'y mananatiling buo, mananatiling matapang at higit sa lahat mananatiling pamilya habang buhay. 5 taon matapos ang pagguho ng Sanctuary Island, ang mansyon sa tuktok ng bangin ay hindi na lang isang tirahan. Ito ay naging isang sangtuaryo ng tawanan at pag-asa. Ngayong araw ay espesyal. Pinagdiriwang ni Daniel at Athena ang kanilang 10 anibersaryo ng kasal. Ngunit ang mga bata may sariling plano. Mommy, Daddy, bilisan niyo sa garden. Sigaw ni Teta, ang bunso, na ngayon mahilig na sa pag-ayos ng mga party sa halip na pag-hack ng system. Paglabas ni Daniel at Athena, sinalubong sila ng isang napakagandang tanawin. Ang buong garden puno ng mga ilaw at mga litratong nakasabit sa mga puno. Mga litrato mula sa mga nakaraang taon, ang kanilang pagtakas, ang mga gabi sa Villa Cortawan, ang mga unang ngiti ng mga bata at ang mga sandaling akala nila katapusan na nila. Ano to? Tanong ni Athena. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa saya.
Isang pagpapaalala, ani Alpha, ang panganay na ngayon nakasuot na ng tuxedo, na ang lahat ng dinanas natin ay bahagi ng kung sino tayo ngayon. Lumapit si Daniel kay Athena, hinawakan ng kanyang mga kamay. Sa gitna ng lahat, inilabas si Daniel ang isang maliit na box. Hindi ito isang baril o isang tracker, kundi isang singsing na may disenyong infinity gown sa recycled steel mula sa kanilang dating jet. Hindi ko man maibibigay sa iyo ang isang normal na buhay nung una tayo magtagpo, bulong ni Daniel. Pero pangako ko bawat araw mula ngayon, ibibigay ko sa iyo ang kapayapaang nararapat sa iyo, Athena. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Daniel, sagot ni Athena habang isinusuot ang singsing. Higit pa sa kapangyarihan, higit pa sa mundo. Bigla, nagkaroon ng digital fireworks display sa langit, isang programang ginawa ng AI na dati nilang nilalabanan. Ang langit na puno ng mga makulay na sumasalamin sa bawat yugto ng kanilang buhay. Habang nagdiriwang may isang liham na naiwan sa mesa ni Daniel. Galing to sa isang matandang kaibigan na matagal na nilang hindi nakikita, si Martin, na nakaligtas sa pagsabog at namumuhay na ngayon ng tahimik sa isang baryo. Boss, ang nakaraan ay tapos na. Ang tanging legacy na mahalaga ay ang pamilyang binuo mo. Ingatan mo sila, hindi na sila magiging biktima ng anino. Ngumiti si Daniel. Inakbayan niya si Athena habang ang kanilang 8 anak ay naghahabulan sa ilalim ng mga bituin. Alam mo ba, bulong ni Daniel. Sabi nila ang mga henyo laging naghahanap ng sagot sa lahat ng bagay. Oh? Tanong ni Athena. Anong sagot nila ngayon? Tumingin si Daniel sa kanyang mga anak na ngayon tumigil sa pagtakbo at lumapit sa kanila para sa isang group hug. Ang sagot nila, sagot ni Daniel habang dinadama ang init ng kanyang pamilya, ay simple lang. Ang pinakamalaking tagumpay sa mundo ay hindi ang pagkapanalo sa gera, kundi ang pag-uwi sa piling ng mga taong nagmamahal sa iyo. Sa gabing iyon, ang mafia boss at ang kanyang pamilya ay natulog ng mahimbing. Wala ng takot, wala ng anino, at higit sa lahat, wala ng lihim. Ang kanilang happy ending ay hindi lang isang wakas. Ito ay isang habang buhay na pangako ng pag-ibig na hindi matitinag ng anumang bala o code. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Ang paglalakbay ng isang pamilyang binuo sa gitna ng bala, code at mga lihim mula sa pagiging magkaaway hanggang sa pagiging isang hindi matitinag na unit. Pinakita sa atin ni na Daniel, Athena at ng 8 henyo ng dugo ay hindi lamang nagtatakda ng ating pagkatao kung hindi ng ating katapatan. Guys, aminin natin, ang kwento ni na Daniel at Athena ay puno ng aksyon at mind-blowing na twist. Pero kung lalaliman natin, hindi lang to tungkol sa mafia o sa pagiging henyo. Ang pinakamahalagang aral na nakuha ko rito, ang tunay na lakas ay wala sa kung gaano ka katalino o kung gaano karaming kapangyarihan ang hawak mo. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong magpatawad, maghilom at bumuo ng tahanan sa gitna ng mundong puno ng gulo. Minsan akala natin ang pagiging matigas o walang puso ang proteksyon natin sa mundo. Pero gaya ni Daniel natutunan natin na sa huli ang pinakamalakas sa sandata ng tao ay hindi bala, kung hindi ang pagmamahal ng nakapaligid sa atin. Kahit gaano man kagulong nakaraan, lagi tayong may pagkakataong magsimulang muli. Salamat sa pagsama sa akin sa mundong ito. Sana'y may napulot kayong aral at sana, gaya ng mga Villacorta, natagpuan nyo rin ang inyong sariling definisyon ng tahanan. Muli, ako po si Miss Sandra. Maraming salamat po.